May mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan. Habang naghihintay ka ng kasagutan, makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Bert. Ang Batang Babae, Chapter 2. Ilang taon ang lumipas at tila wala naman kaming nararamdaman. Kaya inisip naming wala na ang batang babae na nooy nakikipaglaro kay Chloe. 3 taon na si Chloe noon at masyado na itong bibo. Masayahin at malikot na din. Kaya tuwang-tuwa kami sa kanya, ganoon na din ang kanyang mga kapatid. Nawala na sa isip namin ang mga pangyayari noon. Lalo na sa batang babae na nakuna ng larawan. Isang araw ng linggo, masaya kaming nanonood ng TV sa aming bahay. Nang di namin namamalayang may inaabot si Chloe sa lamesa at bigla na lapang tumapon ang pitchel na may lamang juice. At dahil dito ay muntik pa siyang madulas. Kita din ang pagkagulat sa mukha ni Chloe. Upang disiplinahin ay pinalo ko ng bahagya ang kanyang 2 kamay at pinagsabihan. Siguro dahil alam niyang kasalanan din niya kaya di ganon kalakas ang kanyang pag-iyak at pahikbi-hikbi lamang ito. Nilinis at pinunasan ng kanyang mga ate at ng aking asawa ang natapon na juice. At kinarga naman ng kanyang ate Annie na aking panganay, si Chloe, para patahanin ito at habang pinag-ehele ni Annie si Chloe ay nakatulog din ito. Lumipas ang ilang oras ay nagpahinga na kami. Mahimbing natutulog na sa kwarto ang aking mga anak at sa salas kami natutulog ni Mrs. At si Chloe naman ay nasa kanyang kuna na nasa salas din. Nang biglang bumigat ang aking dibdib na halos hindi ako makahinga. Nawari may nakadagan sa aking dibdib. Hindi rin ako makagalaw. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nagulat ako sa aking nakita. Ang batang babae na nakita ko sa larawan na kasama ni Chloe noon ay nakadagan sa aking dibdib at mukhang galit na galit. Nakatitig ang kanyang malaki at maitim na mata sa akin at tila may sinasabi na pasigaw sa akin. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi ngunit nakakabingi. Pilit kong ibinubuka ang aking bibig upang gisingin ang aking asawa na nooy katabi ko lang. Ngunit walang tinig na lumalabas sa aking bibig. Ilang minuto din ang itinagal noon at akala ko ay katapusan ko na. Nang bigla na lamang siyang naglaho na parang itim na usok. Agad kong ginising ang aking asawa. Iniisip niya na baka binabangungot lamang ako pero gising na gising ako ng mga sandaling iyon.
kinaumagahan ay hindi pa rin nawawala sa isip ko ang nangyari. Ang inakala naming nawala na noon ay naririto pa rin, nakabantay kay Chloe. At napansin ko sa tuwing napapagalitan si Chloe ay nagpapakita ang batang babae sa akin. Galit na galit. Minsan, para siyang usok na bigla na lamang lumilitaw na nakatayo at nakadagaan sa aking dibdib habang ako'y nakahiga. At sa tuwing nangyayari yon ay hindi ako makagalaw at makahinga. Naikwento ko iyon sa aking ina na miyembro ng isang religious group sa aming lugar. At sa tulong ng kanyang grupo ay nagrosaryo at nag-alay sila ng dasal sa aming bahay para matigil ang kababalaghan na iyon. Subalit,